Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay napapanahon na napapanahon talaga. Sapagkat ang title nito, nakita nyo naman, sa Paskong Darating. Ang mga version ng Biblia natin pag gagamitin ay ang bagong ang Biblia at ang New King James Version, lima na akong babanggitin. Marami dito ang Revised Tagalog Popular Version. Ang topic natin ngayon mga kapatid ay hindi natin, lilinawin ko hindi natin pag-uusapan at ipinangangaral kung dapat o hindi dapat magdiwang ng Pasko ang mga Kristiyano. Dahil marami din naman mga Kristiyano ang hindi nagdiriwang ng Pasko. Hindi lahat ng Christians nagdiriwang ng Pasko. At marami din ang mga nagdiriwang ng Pasko. Sa panig ng mga nagdiriwang at sa panig ng mga hindi nagdiriwang, ano bang panig yan mga kapatid? Yung mga nag-aral talaga ng kasaysayan, parehong panig ang naniniwala na sa Biblia ay hindi ipinagdiwang ang Pasko. Walang Pasko po sa Biblia mga kapatid. Parehong panig din ang naniniwala na hindi December 25 isinilang si Kristo dahil wala namang petsa na binanggit sa Biblia. At mukhang yun nabanggit pa nga sa Biblia, papatak na hindi December 25. Pero parehong side din mga kapatid ay hindi maitatanggi na yung salitang Pasko nga ay wala sa Biblia. Kasi etong history niyan mga kapatid. Itong maikling kasaysayan na to, yung pinagmula ng salitang Christmas. Ang salitang Christmas mga kapatid ay nagmula sa Middle English na kung tawagin ay Christmassay na unang ginamit noong 11th century lamang. Isipin nga, 11th century. First century, natapos na ang Biblia. Tumakbo ang mga centuries. Noong 11th century, ibig sabihin, halos 1,000 taon yan, mga kapatid, bago lumitaw yung salitang Christmas. Ang Middle English, sa Middle English yan Yung tinatawag na Middle English, yan yung wikang English na sinasalita mula nung humigit nung kumulang nung 11th century hanggang 15th century. Ang salitang ito mga kapatid ay hango rin sa Old English na Christes Massey. Yan nagsimula yan, pinagduktong yan. No? Ano ibig sabihin ng Christes Massey? Yan yung tinatawag na Misa ni Kristo. Bakit Misa ni Kristo? Kasi sa Katoliko nga nagsimula yan mga kapatid. Ang Christes, ibig sabihin ng Christes, Kristo. At ang Massey, ibig sabihin niya ay misa o pagsamba. Sa Catholic Church, pag-misa, pagsamba yan mga kapatid. Ngayon, kailan pinasimulang gamitin yung salitang Christmas mismo? Yung salitang Christmas. Yung unang paggamit nga niyan doon sa Christes Massey, sa Old English, ay lumitaw sa noong mga bandang siyam hanggang ika-11 siglo sa England. At sa Middle English naman, sa panahon ng Middle English, noong 11 hanggang 1500, doon naman nagsimulang gamitin yan. Ngayon, yung paglaganap ng paggamit sa pag-usbong ng Kristyanismo sa Europa, sa Europe galing hindi naman sa Middle East. Yung Biblia nanggaling sa Middle East. Pero yung Pasko, mga kapatid, nanggaling sa Europa. Naging opisyal na yan na bahagi ng pagsamba, yung terminong Christmas, upang tumukoy sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo tuwing December 25. O ngayon, laliman pa natin bakit Christmas ang tawag. Ang paggamit ng terminong ito, mga kapatid, kaugnay sa tradisyon ng pagsasagawa nga ng isang espesyal na misa. Special na misa yan sa Catholic Church sa araw ng kapanganakan ni Kristo. So, hindi ang mga protestante ang nagsimula niyan. No? Sa paglipas ng panahon, naging maikli ang karaniwang gamit ng naging Christmas na lang. Shortcut yan. Na siyang naging opisyal na tawag sa okasyon sa mga bansang Kristiyano sa Europa. Bagamat ang selebrasyon ng Pasko mismo ay nagsimula lamang noong ika-4 na siglo AD. Ang paggamit ng salitang Christmas bilang pagtawag sa selebrasyon ay mas naitala sa mga susunod pang mga siglo.
Mas naging popular yan sa mga susunod na siglo, noong 11th century nga. Ngayon, ang Catholic Church ang nagtakda ng December 25 bilang opisyal na petsa ng pagdiriwang ng Pasko. Ngunit hindi ito binanggit sa Biblia. Narito yung maikling kasaysayan, mga kapatid, kung paano nangyari yan. Yung petsang December 25. Mag-aral tayo ng maikling history, mga kapatid. Unang-una, mga kapatid, ay walang eksaktong petsa nga sa Biblia. Sa Bagong Tipan, hindi malinaw kung kailan eksaktong ipinanganak si Kristo. Walang binanggit na petsa o panahon ng taon. May mga scholars pa nga, Bible scholars, na naniniwala na maaaring ipinanganak si Kristo hindi December, kundi tagsibol, spring. Dahil yung pagkakabanggit sa Lucas, kung naalala ninyo, yung main verse ni Brother Butch nung nakaraang Webes. Excuse me. Yung Lucas 2:8, di ba? Na may mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa sa parang, na karaniwan yung pagbabantay ng tupa sa parang sa Bethlehem, ginagawa yon sa panahon ng tag-init o kaya tagsibol. Kaya hindi nga December 25 dahil taglamig sa lugar ng Bethlehem kapag December. Kaya malabo, mga kapatid, na December 25 talaga. Ikinalulungkot po namin. Kung gusto niyo magdiwang ng ganyan, di bahala po kayo. Kailan sinimulang itinakda ang Pasko? Noong 4th century AD. No? Kailan sinimulan niya? Noong 4th century AD sa pamamagitan, sa ilalim ni Pope Julius I. Wala po akong kinalaman dyan. No? Papa yan, Papa ng Roma yan, mula noong 337 hanggang 352. Opisyal na pinili ang December 25 bilang araw ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Kailan yan? Noong panahon ni Pope Julius I. So, dun tinakda ng December 25. So, tingnan pa natin, mga kapatid. Yung unang dokumentong nagsasaad ng pagdiriwang ng petsang ito na December 25, yung unang-unang dokumento na mahalukay natin sa kasaysayan ay yung tinatawag na Chronography of 354. Ibig sabihin 354 AD yan, sapagkat yan isang Romanong kalendaryo na naisulat noong 354 AD na nagpapakita ng December 25 bilang Nativity of Christ, yung pagkasila nga ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit ginawa nilang December 25 yan, mga kapatid? Bakit ginawa ng Catholic Church na December 25? Maraming paliwanag, pero ang pangunahing paliwanag dyan dahil sa paganong selebrasyon. At December 25, mga kapatid, ay kaakibat yan ng paganong selebrasyon nung wala pa yung nung hindi pa December 25. Kasi sinunod nila doon Nung hindi pa December 25 yan, sa Europa laganap na, mga kapatid, ang selebrasyon na tulad ng Saturnalia. Mga pagano yan. At yung selebrasyon ng Dies Natalis Solis Invicti, o araw na kapanganakan ng hindi matatalong araw, o the birthday of the unconquered sun. Mga Diyos-Diyusan yan, mga kapatid. Yung Saturnalia, pinagdiriwang yan ng mga Romano, magkasunod na, dalawang okasyon yan na magkasunod Yung Saturnalia, mga kapatid, pinagdiriwang yan ng December 17 sa ngalan ng Diyos-Diyusan na si Saturn. Nabanggit ni Brother Butch yan, ng Webes. Nagaganap yan every December 17 hanggang 23. Ang Dies Natalis Solis Invicti ay isang Romanong pista para sa Diyos ng araw nga na ipinagdiriwang ng December 25. Pinaniniwalaan ng ilang mga scholars na kaya itinakda ng simbahang Katoliko na December 25 ang kapanganakan ni Kristo para palitan ang paganong ritual at gawing Kristiyano ang mga tradisyon ng mga Romano. Pinantapat nila yan mga kapatid. Kasi masyadong popular itong Saturnalia at Dies Natalis Solis Invicti na selebrasyon. So, tinapatan nila yan para naman meron din selebrasyon ang Catholic Church. So, sa Eastern,
versus Western Church. Sa Europa yan, mga kapatid. Yung mga Kristiyano sa silanganan. At ganoon din sa Western Church na tinatawag. Doon sa silanganan, mga kapatid, sa Eastern Orthodox Church, ay may tradisyon noon na ipagdiwang ang Pasko tuwing January 6. Nabanggit din niya ni Kabots yan. Kung tawagin nga, Epiphany. Ngunit kalaunan ay tinanggap din ng marami ang December 25. Mas naging maimpluwensya yung simbahang Katoliko kasi at ang Roman Empire. Naging opisyal na petsa ng December 25 sa karamihan ng mga Kristiyanong teritoryo. So yun po mga kapatid, ang munting kasaysayan kung bakit December 25 ipinagdiriwang ang Pasko. So mga petsang yung itinakda ng Catholic Church. Ang Catholic Church ang natakda ng December 25 bilang petsa ng Pasko. May impluwensya yan na mga paganong tradisyon at theological na simbolismo. Ang desisyon ay bahagi ng pagsisikap. Meron naman magandang layunin ng Catholic Church kung bakit tinapatan nila yung Saturnalia at Dies Natalis Solis Invicti. Tinapatan nila yan para mas lumawak daw ang pagyakap ng Kristyanismo sa iba't ibang kultura noong panahon na yon. So, yun po mga kapatid ng munting kasaysayan ng Pasko. Ngayon mga kapatid, para sa ating kongregasyon, itong church na to, na kung tawagin natin ay Believers in Jesus Christ the Lord Congregation. Nililinaw ko lang mga kapatid, hindi natin sinasabi at hindi rin natin ipinangangaral na bawal at hindi bawal ang magdiwang ng Pasko. Bahala ho kayo dyan. Ating inihatag o sinabi sa inyo ang maikling kasaysayan ng Pasko dahil naniniwala naman kami yung katotohanan na yan na aming napag-aralan, kailangan din naman na maibahagi po sa inyo. Para nang sa ganon, makarating kayo sa tamang personal ninyong desisyon. Ipagdidiwang nyo ba yan o hindi ninyo ipagdiriwang? So yan ang kasaysayan yan. Maliwanag na wala sa Biblia yan. Ngayon, dahil ang usaping ito, mga kapatid, nagiging malaking issue talaga ng pagtatalo sa gitna ng mga Kristiyano. Minsan pinag-aawayan pa yan . So, minabuti ng Council of Ministers ng kongregasyong ito na ipaubaya na lang sa kanya-kanya mga personal na desisyon ng mga kapatid. Kung ipagdiriwang ba nila ang Pasko o hindi. Pero nililinaw namin, mga kapatid, sa konseyo ng mga ministro na sa loob ng church bilang official na deklarasyon ay huwag ipagdiwang ang Paskong darating. Kasi pag pinagdiwang mo yan, may mga tumututol, magkakaroon lang tayo ng pagtatalo. Di ba? Ngayon mga kapatid, kaya yung pagdiriwang ng Pasko dito sa loob ng kongregasyon, pinaubaya na lang sa mga personal na desisyon ng mga individual na kapatid para maiwasan na lang ang pagtatalo. So wala tayong mga programs, mga activities tungkol sa Christmas. At kung mapupunan ninyo mga kapatid, sa loob ng ilang taong broadcast natin, ngayon lang natin tinalakay, December. Ilang December na dinana natin? 4 na December na ba? Mula noong 2020, magsimula ang broadcast. Ngayon lang tayo tumalakay ng tungkol sa Pasko. At nais natin, huwag maging bias. Nilatag natin yung hindi popular na kasaysayan ng Pasko. So, kayo magdesisyon yan. Para saan ba tong lesson na to? Bakit ba naisipan natin na magkaroon ng lesson na sa Paskong darating? Nasa naman pala tayo. Hindi natin sinasabing dapat at hindi dapat. Alam nyo mga kapatid, bakit ba lesson natin Paskong darating? Unang-una, talagang darating ang Pasko. Maniwala ka man dyan sa Pasko o hindi. Darating talaga. Ngayon, ang layon ng yung purpose ng ating aralin ngayon ay upang ipaalala sa bawat isa. Naniniwala ka man o hindi, nagdiriwang ka man o hindi ng Pasko, ay kinakailangan mag-ingat sa mga kalayawan at materialismo na dala-dala ng ating kapaligiran kapag sumasapit ang ganitong panahon
na kung tawagin natin ay Christmas season. Di ba? Mag-ingat sa mga kalayawan at materialismo. Bakit, mga kapatid? Sa bayan kasi natin, mga kapatid, at hindi lang sa bayan natin, maging sa ibang mga bansa na nagdiriwang ng Christmas, lalo na sa mga syudad, sa mga bayan-bayan talaga, gaya halimbawa ng Metro Manila, sa mga capital city, talagang kung ikukumpara natin sa ibang mga buwan ng taon, itong panahon na to ng Christmas season ay laganap ang kalayawan at mataas ang materialismo dulot ng okasyon ng season. Hindi po ba? Palagay ko sasang-ayon kayo natatabunan na yung purpose ng pagdiriwang sapagkat mas nangingibabaw ang mga kalayawan at mga materialismo. Hindi naman lahat, hindi natin nila lahat, na nagdiriwang ng Pasko, lalo na yung mga Kristiyano, hindi naman sila nagdiriwang ng Pasko na may kalayawan at materialismo. Pero yung ibang mga Christians nadadamay sa kalayawan at materialismo ng Kapaskuhan. Ngunit hindi natin may tatanggi, mga kapatid. Marami kasi talagang nadadamay ng yung pagdiriwang ng Pasko, nauuwi sa kalayawan at nauuwi sa materialismo. Tayo mga mananampalataya ay dapat umiwas sa kalayawan at materialismo. Pasko man yan o hindi. Nagkataon lang, mga kapatid, special mention lang natin ang Pasko. Kasi season ngayon. Pero Pasko man o hindi, mga kapatid, mag-ingat sa mga kalayawan at materialismo. So, tingnan natin, mga kapatid, mga pag-aaral o studies, mamaya na yung Biblia, mga pag-aaral o studies tungkol sa kalayawan at materialismo sa panahon ng Kapaskuhan season. Tingnan po natin, mga kapatid, 6 na katanungan ang hinanapan natin ng sagot sa internet tungkol sa mga kalayawan at materialismo kaugnay ng season na ito. Unang tanong, meron bang statistics na mas maraming nalalasing ng Disyembre sa Pilipinas kaysa ibang mga buwan ng taon? Nilalatag natin ito, mga kapatid, para makita niyo naman na hindi tayo nagsasabi ng kuro-kuro lamang. Statistics to, mga pag-aaral to. Sang-ayon sa mga website na yan, mga kapatid, 3 website ang nakita natin. Ito po ang sabi. Pinagsama-samang sagot nila. Sa Statista na website, sa kanyang artikulo na may pamagat na Alcoholic Beverage in the Philippines, Statistics and Facts, at sa kanyang artikulo na Per Capita Alcohol Consumption in the Philippines in 2005 to 2018, at sa Freedom of Information Philippines sa kanyang artikulo na Monthly Data for Alcohol Consumption Per Capita in the Philippines, at sa Movendi na website, sa kanyang artikulo na Philippines New Survey Data Illustrate Alcohol Harm but Alcohol Taxation Provides Solution. Ito ang konklusyon. Pag binasa nyo yan dyan, mga kapatid. Dyan sa tanong, marami ba nalalasing pag Disyembre kumpara sa ibang mga buwan? Ang sagot, mga kapatid, ay oo. May mga indikasyon na tumataas ang pagkonsumo ng alak sa Pilipinas tuwing Disyembre kumpara sa ibang buwan ng taon. Ang holiday season ay karaniwang nagdudulot ng mas maraming social gatherings, family reunion, at mga parties o party na kadalasang sinasabayan ng inuman ng alak yan. Bukod dito, ang kultura ng pagsasalo-salo at ang pagbibigay ng alak bilang regalo ay nagiging bahagi rin ng holiday traditions ng mga Pilipino. Nakita niyo, kung bakit nangyayari yan? O, ikalawang tanong, meron bang statistics na nagsasabing kapag Christmas season ay marami ang nagkakasakit na may relasyon sa sobrang pagkain at pag-inom? Sang-ayon sa GMA News Online, why stroke and heart attack cases go up during the holidays? At sa Makati Medical Center, 7 not so jolly health risks of Christmas. So, ito, tingnan niyo, mga kapatid, mag-ingat kayo sa maraming pagkain. Ang sabi rito, mga kapatid, oo, may mga datos na nagpapakita na tumataas ang mga kaso ng karamdaman na may kaugnayan sa sobrang pagkain at pag-inom tuwing Christmas season sa Pilipinas.
Ang mga salik tulad ng sobrang pagkain na matatabang pagkain, sobrang asin at labish na pag-inom ng alak ay karaniwang dahilan ng mga karamdaman tulad ng heart attack, stroke, at iba pang cardiovascular diseases sa panahong ito. Ang stress mula sa paghahanda sa Pasko at kawalan ng sapat na pahinga ay maaari ring magpataas ng panganib para sa mga ganitong kondisyon. Tinatawag itong holiday heart syndrome. Yung pala tawag yan. Kung saan ang sobrang pag-inom ng alak ay nagdudulot ng mabilis at irregular na tibok ng puso na maaari magresulta sa malubhang kondisyon tulad ng heart failure. Ayon sa Department of Health, ang labis na pagkain ay nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo at blood sugar, lalo na sa mga may hypertension o diabetes na maaari magresulta sa stroke o heart attack. So mag-ingat kayo dyan mga kapatid. Ha? Yung sobrang pagkain ay pinagbabawal din ng Biblia, yung katakawan, di ba? Ngayon, lalo na yung paglalasing. Ikatlong tanong natin, may statistics ba na sa panahon ng Christmas season ay mataas ang pang-hold up at ang mga petty crimes? Pag sinabi petty crimes, yung maliliit na krimen. Sang-ayon sa Manila Standard, sa kanyang artikulo na Police Warn Public versus Petty Crime Tactics Amid Christmas Season, at sang-ayon sa Panay News, sa kanyang artikulo na Crime Surge Seen as Bear Month's Start. Ito ang naging sagot mga kapatid. Oo, may mga ulat na nagpapakita ng pagtaas ng petty crimes, gaya ng pang-hold up, pagnanakaw at iba pang minor na krimen sa Pilipinas tuwing Christmas season. Sa panahon ng Bear Month, September hanggang Disyembre, maraming tao nagiging mas abala sa pamimili at iba pang aktibidad, kaya nagiging target sila ng mga kriminal. Ayon sa Philippine National Police, mga pickpockets, mga snatchers at iba pang petty crimes ay karaniwang tumataas sa mga lugar gaya ng malls, palengke at pampublikong transportasyon. Ang dami ng pera at mamimili sa ganitong panahon ang nagiging dahilan para mas marami ang nagtatangkang gumawa ng krimen. Di ba? Totoo yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga snatcher at mga hold-upper, mga kapatid. Ika-apat na katanungan natin. Talaga bang may pag-aaral na kaya tumataas ang mga petty crimes na dahil sa pangangailangan ng pera para sa regalo at panggastos? Minsan ganun, mga kapatid, totoo ba yan? Curious lang tayo, kaya sinaliksik natin yan. Sang-ayon sa website na Oxygen True Crime sa kanyang article na it's the most dangerous time of the year. Why do crimes increase around the holidays? At sa Umansky website sa Criminal Defense and Injury Attorneys, article title, Do certain crimes really spike during the holidays? Ang sagot ay oo. May mga pag-aaral at obserbasyon na nagpapakita na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng petty crimes tuwing Christmas season ay ang pangangailangan ng pera para sa mga regalo, gastusin sa holiday celebration at iba pang personal na pangangailangan. Ang ganitong dahilan ay nauugnay sa mas malawak na mga socio-economic na kadahilanan tulad ng kahirapan, kawalan ng sapat na kita at pressure ng consumerism na nauuso tuwing Pasko. Yan po nangyayari mga kapatid. At ang huling tanong natin mga kapatid, no? Ikalima pa lang pala mga kapatid. Ang ikalima mga kapatid, may pag-aaral ba na mas marami ang nakatuon kay Santa Claus kaysa kay Kristo kapag season? Totoo yan mga kapatid, ayon sa Christianity.com sa kanyang artikulo na 3 ways to keep Jesus at the center of your Christmas this year. At sa Believe Him article titled Christmas, How Relevant is Santa Claus? At sa Christian Educators Academy sa kanyang article na Unveiling the Mystery, Is Santa Claus a Christian Thing? At sa The Christian Post na The Real Santa Claus, How He Can Keep the Focus on Jesus. Ito sagot mga kapatid. Oo, may mga pag-aaral o obserbasyon na nagpapakita na ang atensyon ng maraming tao
tuwing panahon ng Pasko ay mas napupunta kay Santa Claus kaysa kay Kristo, lalo na sa mga komersyal na aspeto ng selebrasyon. Ayon sa ilang mga eksperto, ang pagpapakilala kay Santa Claus bilang sentro ng Pasko ay resulta ng komersyalismo at pagbibigay diin sa gift-giving bilang pangunahing tema ng holiday. Na natabunan ng espiritual na kahulugan ito bilang pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Ang mga advertisement tulad ng sa Coca-Cola noong 20th century, diyan nagsimula yan yung Santa Claus sa Coca-Cola, ay may malaking kontribusyon sa pagpapasikat ng imahe ni Santa Claus na naging simbolo ng Pasko para sa maraming tao, anuman ang reliyon niya. At ang huli mga kapatid, tingnan nyo, ang tanong natin, may pag-aaral ba tungkol sa masamang epekto sa tao na sa murang edad nila ay sinanay sila sa paghihintay na makatanggap ng regalo tuwing Pasko? Punta na kay Ninong, kay Ninang, maghanap buhay na kayo. Nadinig ko sa kapitbahay namin minsan yan. Sa sang-ayon sa Theodora Constantino, The Impact of Gift-Giving on Children at sa Knowledge of Wharton, The Psychology of Holiday Gift-Giving, The Good, the Bad, the Irrational, at sa Psychology Today, Are you giving your kids too much this Christmas? O tingnan nyo, sa mga anak ninyo, mga kapatid, may mga pag-aaral na tumutukoy sa mga epekto ng pagsasanay sa murang edad na maghintay ng mga regalo tuwing Pasko na maaari magdulot ng ilang negatibong resulta. Ayon sa mga eksperto, ang labis na pagbibigay ng regalo ay maaaring magpalakas ng entitlement sa mga bata. Ano ibig sabihin entitlement sa mga bata? Tuloy po natin. Kung saan iniisip nila na karapatan nila, entitled sila, karapatan nila ang tumanggap ng mga regalo. Kaya kaysa makita ito bilang isang espesyal na pagpapahalaga, dagdag pa, maaaring itong magbuo ng mga pananaw na ang kaligayahan ay nakabatay sa material na bagay na maaaring magdulot ng hindi mabuting kaugalian sa pagharap sa mga hamon ng buhay habang lumalaki sila. So yan mga kapatid, mga pag-aaral studies tungkol sa kalayawan at materialismo sa panahon ng Kapaskuhan. So ngayon naman mga kapatid, dumako na tayo sa biblical side ng ating pag-aaral. Mag-ingat sa mga kalayawan at materialismo. Ano ba ang tinatawag na kalayawan ayon sa Biblia? Tingnan natin kung paano ginamit ang salitang ito na Tagalog na kalayawan sa Biblia. 3 talata mga kapatid ang kinuha natin sapagkat yun na nakita natin na gumamit sa Tagalog ng salitang kalayawan. Diyan sa Roma 13, Galatia 5 at 1 Pedro 4. Kung saan ginamit ngayon salitang kalayawan. Ang lahat ng ito mga kapatid, lahat ng yan, pag sinuri natin sa ating mga referensya na aklat o dito sa software natin sa computer, ang lahat ng ito mga kapatid na naisulat mula sa original na wikang Grego na komos. Ano ibig sabihin ng komos? Lahat yan, no? Gumamit ng salitang komos, yan 3 mga talatang yan. Ang ibig sabihin ng komos, kalayawan nga naging translation. Sa Bagong Tipan, tumutukoy yan sa mga pagdiriwang. Pagdiriwang yan. O kasayahan na kadalasang nauuwi sa labis na pag-inom, pagsasayaw, at iba pa mga anyo ng kalayawan na maaaring magdulot ng imoralidad at kasalanan. Ipinagbabawal yan sa Bagong Tipan sapagkat ang nais ng Diyos, ang mga Kristiyano, ang kanilang mga prinsipyo natin ay maayon sa kabanalan at disiplina na itinuturo ni Kristo. Pag-aralan po natin, yung Roma 13:13, kung paano ginamit yan. Ang sabi ni Apostol Pablo, lumakad kayo o lumakad tayo ng maayos na gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibugo. Nakita niya, no, mga kapatid. No? Maraming binanggit. Isa na doon yung kalayawan. Sabi, lumakad daw tayo na maayos. Gaya ng sa araw. Yung sa araw, ano ba yung araw dyan? As in the day. Mabagal ang takbo ng araw, di ba? Yung salitang kalayawan dito sa above, sa ilalim nga, sa King James Version, plus.
ibig sabihin na may plus sign na King James Version, yan ay merong Greek reference. Ang number niya ay G, 2970. Ibig sabihin, ang letter G, Greek, sa Strong Greek Dictionary. Kung tawagin, number 2970 siya. Yung number na yan sa Strong Greek Dictionary ay komos. Ito yung sinasabi natin kanina na tumutukoy sa mga pagdiriwang o kasayahan na kadalasan na uwi sa labis na pag-inom, kasama na yung pagsasayaw dyan, nagwawala na, at iba pang anyo ng kalayawan na maaaring magdulot ng immoralidad at kasalanan. Nagugulo na eh. Kaya sa King James Version, pansinin ninyo, rioting. Alam naman natin, rioting, riot, di ba? Galing sa riot, ibig sabihin talaga may kaguluhan, di ba? Magulong pagtitipon yan. O, di ba? Pansinin ninyo yung mga Christmas parties. Sa kalsada, Christmas parties, sa mga kumpanya ninyo. O, maraming lasing. Di ba? Maraming lasing. At papansinin ninyo dito, mga kapatid, yung salitang kalayawan, palaging kabuntot yung paglalasing. Either na mauna yung paglalasing, o kaya sumunod yung paglalasing. Gaya dito, kalayawan at paglalasing. Ngayon, tingnan natin sa Revised Tagalog Popular Version saka sa Tagalog Popular Version. Sa Tagalog Popular Version, ang banggit naman dyan, magulong pagsasaya. Yun din yun, yung verse na yun. Yun din yung komos kung tawagin sa Greek. Yung magulong pagtitipon yan. Sabi naman ni Pablo rito, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Sa Revised Tagalog Popular Version naman ay magulong pagsasaya rin ang pagkakabangkit. Kaya mga kapatid, sa tatlong talatang yan, sa isang talata lang pala, sa tatlong version ng Biblia, kung pagsasama-samahin natin, ay itinuturo sa ating mga Kristiyano na dapat ay mamuhay tayo sa araw-araw, maging maayos ang buhay natin, marangal na namumuhay sa liwanag. Yung kabaligtaran nun, na maayos at marangal na pamumuhay, ay kapag ginugugol natin o nai-involve tayo sa paglalasing, magulong pagsasaya, kalayawan, kasama na rin yung iba, yung kalaswaan sa pagsasagawa o pagpapakasawa sa mga pita ng laman, kasama na rin yung alitan at inggitan. Pero pinafocus natin doon sa kalayawan. Di ba? Sapagkat yun yung merrymaking during Christmas parties. Di ba? Masyadong pagsasaya na nauwi sa kaguluhan. So, yan sa Roma 13:13. Sa Galatia 5:21 naman, tingnan natin kung paano ginamit yung salitang kalayawan. Ang sabi dito sa 5:21, no? Pagkainggit, paglalasing, kalayawan. Nabanggit yung salitang kalayawan na naman. Reveling naman dito. Revelings, pag sinabing revelings, mga kapatid, ay pag tinignan nyo sa dictionary, ibig sabihin ng revelings, ay i-enjoy ang sarili sa masigla at maingay na paraan, lalo na sa inuman at sayawan. So, nakita nyo, no? Tingnan natin sa ibang version. Walang taros na pagsasaya. Same version din yan. Same verse din yan. Galatia 5:21. Katulad din sa Roma 13:13. Yung salitang kalayawan dito tumutukoy sa mga labis na kasayahan at kalayawan na naugnay sa komos. Dito naman, mga kapatid, mabigat ang babala. Dito sa 5:21. Ang babala rito ni Apostol Pablo, katulad din naman doon sa isang version kanina, ito'y mga listahan to ng mga gawa ng laman. Nilang natin nabasa yung sa verse 19 nagsimula yan Sapagkat tinatarget natin yung salitang kalayawan o yung komos sa Greek nga. Tingnan nyo, ang mabigat dito, binabalaan ko kayo tulad ng una. So, palaging nagbababala pala si Pablo riyan. Dahil tulad nung una, nagbabala na pala siya ng una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So yan mga kapatid, nagtuturo sa atin na huwag tayong ma-involve sa ganyan mga gawain. Sapagkat ang panganib niyan, mga kapatid, ay hindi tayo maliligtas. Pag nalugmok tayo dyan. Isipin nyo, hindi tayo maliligtas. So, malaking bagay yan, mga kapatid. Yung walang taros na pagsasaya.
At sa unang Pedro naman, 4:3, ito po ang sabi rito. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan. Yan, kalayawan na naman mga kapatid. Reveling din. Yun din yung komos sa Greek. Pag-iinuman, no? Palaging kabuntot yung paglalasing, pag-iinuman, paglalasing, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sa Tagalog Popular Version naman walang taros na pagsasaya din. So muli, mga kapatid, magulong pagsasaya, kalayawan, walang taros na pagsasaya. Binabanggit natin lahat yan, mga kapatid, para lubos nating maunawaan. Tumutuko yan sa labis na kasayahan at kalayawan na nauugnay doon sa salitang Greek na komos. Ang talatang ito, mga kapatid, ay nagpapakita ng ganitong uri ng pamumuhay ay hindi naaayon sa prinsipyo. At yan ay laganap, mga kapatid, kapag Christmas season. Dito lang, punta kayo dito sa barangay namin. So, sobra yan. Sa labas ng kalsada, at maging sa inyo siguro, no? At maging sa mga Christmas, hindi naman lahat, no? Mga Christmas parties, lalo na sa mga opisina. Talaga nauuwi sa lasingan. Hindi naman lahat, no? Pero may mga nababalitaan tayo na Christmas parties, talagang bumabaha ng mga mamahaling alak at maraming nalalasing. Mapababae, mapalalaki ng mga empleyado. Kaya yung mga kapatid, no, palaging napansin nyo, no, palaging may paglalasing tapos sinundan ng kalayawan. O kaya kalayawan tapos paglalasing. Magkasama yan palagi. O hindi nyo ba napapansin niya, mga kapatid? Okay, nandiyan sa mga talatang yan, ang ginamit natin. Pero hindi nyo ba napapansin sa paligid natin? Kapag season? Pag merong video okay. Di ba? Pag may video okay na merong umaatikabong inuman sa pagdiriwang. Hindi masama mag-video okay. Kami rin dito, paminsan-minsan, pag nasusumpukan namin, kumakanta kami ng -1 na video okay. Ang sinasabi nating masamang video okay, mga kapatid, yung merong umaatikabong lamunan at inuman na nauwi sa paglalasing sa katakawan at kaguluhan. Di kalayawan na yun. So, ingatan natin yan, mga kapatid. Kung magdiriwang kayo ng Pasko, go ahead, bahala kayo. Pero, iwasan niyo yan. Yung kalayawan na yan. Baka isa kayo sa mga pasimuno riyan na nagtataguyod ng ganyan. No? Maghahanda kayo, magpapainom kayo. Wag! Hindi ganyan. Kung talaga pagdiriwang mo ang Pasko, kapanganakan ni Kristo, ipagdiwang. Katulad yung itinuro ni Brother Butch. Di ba? Kung gusto nyo. Kaya kung ayaw niya ipagdiwang ang Pasko, gaya ng marami rin mga Kristiyano, ayaw nila, di wag. Mas mapapayapa ka, matahimik ka lang dyan. So, yun pa, mga kapatid. Mag-ingat sa kalayawan. Dumako naman tayo sa tinatawag na materialismo. Konti na lang to, mga kapatid. 2 part lang naman to. Pero importante to sa panahon po natin ngayon. Yung salita materialismo, mga kapatid, ay hindi natin mababasa sa Biblia. Ganun pa man, yung konsepto, yung idea na materialismo, ano ba yung ibig sabihin ng materialismo? Mababasa natin sa Biblia. Tinatalakayan sa iba't ibang bahagi ng kasulatan. Yung materialismo, mga kapatid, yung labis ng pagpapahalaga sa mga material na bagay at kayamanan. Yung bang doon ka nakafocus. Diba? Materialistic, ika nga. Materyoso, materyosa. Yan yung materialismo. At laganap yan. Kaya nga may, pag ganitong season, laganap yan. Kaya nga may mga hold-upan. Hindi naman lahat ng hold-up, no? Pero bakit pa ng hold-up? Nakita naman natin sa statistics, di ba? Para may panghanda. Pati yung mga bata, nasanay sa paghihingi ng pera, ng regalo, para bagang entitled sila sa ganon. Alam niyo, kahit hindi Pasko, mga kapatid, iwasan natin yung materialismo. Nadidiscuss lang natin dahil mataas ngayon yan. Tingnan niyo, mga kapatid, sa Mateo 6:19-21. Ito, alam kong nadinig niyo na palagi ito, no? Sa Tagalog Popular Version, sabi nito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Tuloy natin basa. Sabi ni Christian, huwag daw mag-ipon ng kayamanan dito. No? Sa halip, impukin ninyo ang kayamanan sa langit
Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Ngayon, yung idea nito, bakit ba sinabi ng Panginoon Kristo yan? Importante kasi itong susunod na talata, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Kung saan naroon ang iyong kayamanan, nandun din naman ang iyong puso. Pag sinabing kung saan naroon ang iyong kayamanan, yung pareralang yan, tumutukoy yan sa mga bagay na kung ano yung itinuturing mong mahalaga, yung may value sa iyo. Ang kayamanan ay maaaring hindi lamang material na bagay na gaya ng pera, ari-arian, ginto. Maaari rin itong, halimbawa, ang may value sa iyo, yung pangarap mo, ambisyon mo, relasyon mo, oras na ibinibigay mo, o anumang ating inaasam-asam na pinapahalagahan. Yun ang kayamanan, treasure. So, maaaring hindi pera yan o ginto. Pero kasama na yun, pangunahin na yun, yung pera, di ba? So, ipinapakita rito ng ating kayamanan ay nasasalamin sa ating priority sa buhay. Yun ang kayamanan mo. Ano ba ang priority mo, kapatid? O pangunahing mahalaga sa buhay mo? Prioridad mo ba maglingkod sa Diyos? At lumalim ang iyong relasyon sa Kanya? Lumakas ang iyong pananampalataya? O prioridad mo yung mga material na bagay, mga pangarap lang, pera, etc. Tandaan natin kung saan naroon ang itinuturing nating kayamanan, nandun ang ating puso. Doon natin ilalagak ang pagsisikap natin. Kaya sabi diyan, di ba? Naroon din ang iyong puso. Ang puso, mga kapatid, sa Biblia, simbolo yan ng buong pagkatao natin. Damdamin, isip, kalooban, at mga desisyon natin. Yan yung involved dyan pag sinabing puso. Kung ano pinapahalagaan natin, doon nakatuon yung puso natin. Siyempre, yung mga bagay na pinapahalagaan natin, ay yun yung humuhubog sa ating mga desisyon, di ba? At mga aksyon. Nakaka-influensya sa atin yan. Kaya, nandiyan nga yung puso mo. Kung ang kayamanan natin ay nasa mga bagay na makalangit, ano ba yung mga bagay na makalangit? Paglilingkod sa Diyos, pananampalataya, kabutihan, pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang ating puso, nakatuon sa Kanya. Di ba? Pero, kung ang kayamanan natin, yung pinakamahalaga sa buhay natin, na nasa mundong ito, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, doon rin mapupunta ang ating puso na maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Kaya pag nilayin natin mabuti, mga kapatid, nasaan ba ang iyong kayamanan? Sa anong mga bagay ka ba gumugugol na maraming oras, pagod at isip? Yung ginugugulan mo ba ay nagpapalapit sa iyo sa Diyos? O dahil dyan sa pinagugulan mo ay napapalayo ka sa Panginoon? Kaya ang talatang ito, mga kapatid, ay isang challenge, isang hamon sa atin na suriin natin, siyasatin natin ang ating mga prioridad. Ano ba ang pangunahin talaga sa buhay natin? Ituon natin ang ating mga puso, mga kapatid, sa mga bagay na walang hanggan. Ano yun? Pagsunod sa Diyos at paghahangad ng Kanyang kaharian. So yan, mga kapatid, nakita natin sa Mateo 6:19. At sa huli, mga kapatid, hindi pa huli, isusunod sa 1 Timoteo 6:10. Ang sabi rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. So, tungkol sa materialismo to, pag-ibig sa salapi. Hindi ang salapi ang masama. Ang problema, kung in love ka. For the love of money. So, pag-ibig sa salapi. Kapag ang isang tao ay masyadong nahuhumaling na sa pera, ito yung nagiging ugat ng iba't ibang kasalanan. Di ba? Bakit ba na-hold up yung tao? Importante sa kanya yung salapi. Nahumaling na siya. Bakit ba nagnanakaw? Bakit ba nawawala ng mga panahon sa paglilingkod? Nauwi na lang sa pag-iipon ng pera, mayaman man o mahirap. Ang pagnanasa sa yaman ay umahantong sa maling gawain tulad ng pandaraya, pagnanakaw o korupsyon. Di ba? Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, paghahangad ng mga pagkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya. So sa pagnanasa sa pera, nagiging dahilan yun upang
talikuran ng ilan ng kanilang pananampalataya. Ipinagpapalit nila ang kanilang relasyon sa Diyos para sa mga makamundong yaman at nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. Bandang huli, at the end of the day, mga kapatid, pag ganyan ang kalagayan natin, sa bandang huli, mga nagmamahal sa pera ay nakakaranas ng paghihirap ng kalooban, matinding kalungkutan at pagsisisi. Kahit na makakuha nila ang kanilang hinahangad na yaman, hindi nila napupunan ang tunay na pangangailangan ng puso at espiritu. So wala dyan sa pera. So sa Paskong darating materialismo, iwasan mo natin yan. At sa huli, mga kapatid, ito yung huli talaga na talata natin babasahin. Ay yung sinabi ng Panginoon Kristo sa Lucas 12:15. Alam niyo, hindi lang sa Paskong darating, kundi sa lahat ng panahon, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon Kristo, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo na magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Pag sinabi mag-ingat at magbantay, nagbibigay din yan na kailangan na meron tayong aktibong aksyon. Aktibong pagbabantayan sa ating puso at motibo upang huwag tayong mahulog sa patibong ng kasakiman. Ito ay babala, mga kapatid, warning yan na maging maingat tayo. At huwag nating hayaan na ang mga material ay maging sentro ng ating buhay. Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Dito tinutukoy ni Jesus na ang tunay na halaga at kahulugan ng buhay ay hindi nakasalalay sa dami ng yaman o ari-arian. Akala ng iba kapag na-acquire na niya, pag meron na siyang ganyan, makukumpleto na ang buhay. No, kasinungalingan yan. Ang material na yaman ay pansamantala at hindi nagbibigay ng tunay na kagalakan. Hindi rin nagbibigay ng tunay na seguridad at kahulugan ng buhay. Kaya mga kapatid, itong talatang ito nagbibigay ng mahalagang aral laban sa pagiging sakim at sobrang materialismo, pagpapahalaga sa mga material na bagay. Ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng imbak mo sa bangko o yaman mo, kundi sa tamang relasyon sa Diyos. Tinuturuan tayo ni Jesus na magkaroon tayo ng tamang pananaw sa yaman at manatili tayong kontento, masyahan tayo, ano meron tayo, magpakumbaba tayo at nakatuon sa mga bagay na merong walang hanggang halaga. Yun po, mga kapatid. Sa iyo po, mga kapatid, no? Ang ilan lamang sa maraming mga talata na nagtuturo sa atin na iwasan natin ang materialismo. Kaya mga kapatid, sa Paskong darating, naniniwala man tayo hindi sa okasyong ito, naway ating maalala na hindi ang mga material na bagay, hindi ang kasiyahan na maaring makalimutan kinabukasan, hindi rin ang mga tradisyon nagdadala ng komersyalismo at paganismo. Sa halip, para sa bawat isa, ituon natin ang ating puso at isipan sa kabanalan, sa pagtalima sa mga aral ng Diyos, at pagkakaroon ng pananampalatayang nakaangkla, nakabaon sa salita ng Diyos. Maaaring magkaiba-iba tayo ng pananaw ukol sa Pasko. Ngunit higit sa lahat, naway tayo magkaisa. Maaaring hindi tayo magkaisa sa Pasko, pero magkaisa tayo sa pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na nagbibigay sa atin ng pinakamahalagang kaloob, si Jesucristo na ating tagapagligtas. Araw man ng Pasko o hindi, naniniwala ka man sa Pasko, nagdiriwang ka man sa Pasko o hindi. Ang importante, mga kapatid, ay bigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan natin, yung mga paalala ng salita ng Diyos dito sa atin, ngayong season na to, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Mamuhay tayo na may pag-iingat, umiwas sa kalayawan at materialismo. Ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang pagiging ilaw sa gitna ng kadiliman.
hindi lamang sa panahon ito ng Kapaskuhan, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Pagpalain naman tayo at gabayan ng ating Panginoon Diyos. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Tayo po'y muling manalangin.